deliver me from all fear. And He has set my feet upon a rock. Oh, we declare, and I will not be moved. And I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Oh, we thank You, Jesus. In Whom have I and there's none I beside You. And You have made me glad, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Oh, have Your way, Jesus. You are what I need. Oh, we worship You. And I will not be moved. And I'll say of the Lord, and I will not be moved. And I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer,
And you have made me glad, and I'll say of the Lord, and you have made me glad, and I'll say of the Lord, and you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Oh, we declare my very present help in time of need. Oh, we thank you, Jesus. You are our strength. You are our strength. Just have your way. Oh, we worship you. Exalted God. Hallelujah. No one else like you alone. No one else like you alone, oh God. Hallelujah. Come on, just express of worship to God. Lift Him higher. He's worthy. He is our God who is always there for us. Hallelujah. We worship you, Lord, and we bless your holy name. You alone are worthy of the praises. You deserve the glory, God. And we lift you high and we magnify you, God. There is none like you, our ever-present help in times of all our troubles. Hallelujah, you are our refuge, our strength, our strong tower. God, you never leave us nor forsake us. You are always there for us. And we need to stay in your presence, worshiping you and lifting up our praises to you, God. You alone are worthy. You alone are worthy. You alone are worthy, Lord. You alone are worthy of all the praise. Yes, this night we give you all of the praises and all of the honor and all of the glory. We worship you. We worship you. Yes, we worship you, Lord. You alone are worthy of all this. Hallelujah. You deserve it all. You deserve it all, Lord God. Hallelujah. We thank you. You are ever present with us. Hallelujah. We worship. We worship. We worship you, Lord. Hallelujah.
grateful to you alone, O God. Such an almighty one, such an all-powerful one, who is our God. You are our God. We bless you, Lord, we bless you. And we can always hide in you, God. And we are safe in you, Lord. Hallelujah. And you never shut your ears to hear our desires and prayers and all the things that we want to say to you, God. And you're hearing us. And you will answer us. And you will show us, God. Panginoon, maraming salamat. Dahil alam namin, wala kaming ibang pag-asa, malinaw na pag-asa, kundi ikaw lamang, aming Diyos. Ang mundo naming ito ay pwedeng bumagsak, pero mananatili ka. Ikaw pa rin yung matibay naming muog. Ikaw pa rin ang aming sandigan, ang palagi naming maaasahan, para palagi kami magtagumpay at manatili sa buhay na pinagpala. Totoo ka sa iyong mga pangako, sa iyong mga plinano. Hindi lang po ito hanggang plano, mangyayari po ito. Kami po ay hindi mo ipapahamak. Ang kasaganahan ay hindi mo ipagkakait. Ang kinabukasan ay sigurado. Ang pag-asa ay hindi po ipagdadamot sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Wala kaming ibang naisin kundi sambahin ka, purihin ka. Sa aming kalagitnaan, sa aming pagtitipon, ikaw ang lahat-lahat sa amin. Maging sentro ka ng aming pagsasama-sama sa gabing ito. Panginoon, salamat po. May bukas na puso't isipan para tanggapin ang iyong mga salita. Patuloy itong magbago sa amin. Patuloy namin malakaran ang iyong gusto sa amin. Buhos mo ngayong gabi ang iyong masaganang biyaya. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagsama at pagtulong mo sa aming lahat. Matatapos ang gabing ito, punong-puno kami at umaapaw pa nga. Salamat sa presensya mo ngayong gabi. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Diyos Ama, para sa iyo ang pagsasama-samang ito. Pinibigay namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat, lahat ng parangal. Nais ka namin dakilain, itaas, at ibigay sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian. Tinadakila ka namin, O Diyos. Purihin ka sa pinagpalang gabing ito. Salamat sa iyo. Salamat po sa iyo. Ito pong panalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po. Well, before we all sit down, just go around and let us greet one another and just say you are so blessed. Hallelujah.
Good evening. Good evening po sa inyo lahat. And what a very hot day. Grabing araw. Ang init ano. Subukan nga natin yung ginagawa sa TikTok, yung nilalabas yung kawali. Parawan natin. Tapos lagyan natin ng mantika. Magprito nga tayo itlog. Tilapia. Pero no, nakapagluto ng tilapia, baliktaran pa. Sa init. Well, ganun po ang tindi ng init ngayon. So, ingat-ingat po tayo. Palagi tayong magdala ng tubig at bimpo na pwedeng basain at para somehow ma-refresh yung ating mga katawan. At sa mga yung ating tawag dito, talaan, datos ng pertussis ba yan? So, I hope and I pray, sabihin niyan ay, si Dosing ba, nag-pertussis po siya? Hindi naman? Pneumonia, okay. So, alam mo yung pertussis, walang tigil na ubo ito no? Puro ubo. So, wala pa naman daw sabihin niya na kaso. Santa Rosa marami, Cabuyao marami, Calamba meron, San Pedro din meron. Pero so far, ay wala pa sa Binyang. And it was all, informed by the assistant of the mayor. So meron silang talaan yan, minomonitor nila. Again, tayo po ay nasa unang buwan ng pangalawang quarter, ano? Pangalawang quarter. So, parang ang mga aray mabilis. Hindi mo alam, tapos na. Ako nga parang kulang yung araw ko eh. Para bang pag upo mo, maya-maya tapos na yung araw. Sabi ko madilim na. Pag dumating na yung alas 12, parang ang bilis na matapos ng araw. So, kanina, mabilis ang araw kanina kasi may kausap ka. Sabi ko, bakit ganun? May kausap ka tapos may ginagawa ka, minadali mo yung ginagawa mo para may magawa ka pa susunod. Pero natapos naman. Kaya we just need to be discerning of the seasons, the times and the seasons in our life. And we really need wisdom from the Lord. Okay, so kumusta po ba kayo? Kayo po ba ay blessed? Amen. Thank God. Tayo po ay blessed naman na talaga ng Panginoon. Kaya nandiyan ang mag-ina. Good evening. Tuloy po kayo. Thank God. Yan, so alam niyo po itong gabing ito, since ito'y karugtong nung ginawa natin nung Miyerkules, yung ating series of teaching with regards to principles of God's kingdom, binibigyan natin linaw yung mga positionings po natin na somehow sa murang edad ng ating simbahan, dapat na-expose na tayo dito, even though there are times parang ang hirap niyang intindihin, pero kailangan po nating somehow muni-muniin. Tama ba yun? Pag muni-muni. Muni-muniin, tapos kumbaga, bigyan natin ng pansin mula sa salita ng Panginoon, balikan natin, ano ba itong binigay na sa atin ng Diyos? At ano ang benepisyo nito kung tayo ay talagang shoe-in? Ibig sabihin talagang we belong to this. So, we are not supposed to be a stranger, a foreigner sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga, tinuturo ang mga bagay nito for us to somehow ma-break yung mga traditional thinkings po natin. No? To be honest, talagang tayo po ay medyo matigas ang hirap nating baliin
Pag mga bagay ng sa Diyos, parang ang hirap i-absorb. Pero kapag ito'y alam natin sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, dapat mabilis tayong mag-adapt, mag-adjust. Because I believe it will be for our good and for our benefit as well. Okay? So, yan po. At ilan sa mga paalala pa po. Tonight will be the last night of our prayer and fasting. But there are still other activities that we will be doing. Sa Sabado po ay Youth Fellowship, alas 4 ng hapon. And at the same time, on the date ng 27th, both are Saturdays. So we are encouraging our young people to be a part of the fellowship ng ating mga kabataan. So alas 4 po ng hapon yan dito po sa ating center. 13 and 27. Okay, birthday ng kapatid ko itong 27. And then April 19 naman, young adults, alas 7 ng gabi. Sumuniko daw kayo. Yun yung tamang kainan. Huwag kayong kakain sa ibang buffet. Doon lang kayo kakain kasi yun lang ang makakain nyo talaga. Sumuniko. Sa SM yata kayo. So, meron kayo exclusive na lugar doon. Kakausapin nyo yung mga sumo wrestler doon. Kasi sumuniko. Okay, so yan po. If you have some questions and further inquiry, message lang po sila Brother Morris at Sister Russell. And then on the 27th, yung ating mga kalalakihan, we are continuously encouraging the men to be a part of our men's fellowship, 8 in the morning, dito rin po sa ating center. Okay, yan po yung mga ganap ngayong Abril. At siyempre, patuloy ko rin in-encourage ang bawat isa para sa ating summer saya. For now, ilan na nakalista ma? 66. So, dapat maging 77 yan sa linggo. Tapos, every week ay nagdadagdag, no? Mag-register na po, hindi pa registered. Okay? And mas mainam na maghulog na kayo, magbigay na kayo ng bayad. Mas maaga, mas hindi hirap. Okay? Don't think na on the day, alam nyo, ang demonyo wag nyo bibigyan ng pagkakataon. Kasi pag inisip nyo na, meron naman akong pera, kung magkaroon ka ng emergency. Again, may mga emergency na gastos tayo eh. Alam nyo ba yung mga Boy Scout, yung isip ng mga Boy Scout, laging handa. Laging handa. So, na po kayo, magbayad na po kayo. 2,500 per head. Alam ko medyo mahal, pero alam ko rin kaya ni Lord. Amen? Yun lang kailangan manampalataya at maniwala ka talaga na ibibigay ni Lord dyan. Kasi, bakit natin inaangat ang ating pananampalataya? Para ma-stretch tayo. Kasi, mahirap yun naniniwala lang tayo sa 500 eh. Tama? Noong nakaraan, 500, magkano ba yung last year? Parang 500 lang yata, hirap pa. Pero marami naman nakasama on the last minute. Pero we are believing na we are not looking for kumbaga yung presyo nung babayaran natin. We are looking forward to receive from the Lord. Kasi if this is an event made by God, we will receive so much. Pero tayong marireceive sigurado mula sa Kanya. So, bayad na po kayo. We are accepting payments. I think bago mag-end ang month na to, makikita nyo na yung design ng shirt. At ano pa ba? Makikita nyo rin, siyempre, yung video yung actual na mga rooms, yung actual na gagamitin nating yung pinaka-pavilion doon. So the same, it might be the same kasi dahil last year nandoon tayo. Pero may iba kasi mas advanced tayo, nasa harap naman tayo ngayon. Kasi yung dati nasa dulo tayo sa court.
Pero this time, doon tayo sa medyo harap at yun ay mas magandang lugar para sa atin. Mas presko, mas magandang tambayan, mas magandang maggrupo-grupo. Kasi when we were there, kailan ba yun, Casey? November? Doon sa LYJM. So nung nandoon kami, naggugrupo-grupo for somehow praying and ministering. So yun po, at I believe maganda na as early as now, nakakapag-update na tayo ng ating payment. And talagang nandoon yung intention. So marami na po naguhulog at nagdadagdag pa ng hulog. Hindi ko alam kung lahat ng angkan yata dadalin. And I hope sana tayo lahat din iniisip natin, bibitbitin natin. At hindi lang tayo iniisip natin, makapag-ipon na tayo ng sarili natin at magsasama pa tayo ng iba. Alam kong isipin natin, cargo ko pa sila. Mas magandang may cargo ka kaysa sa wala kang kinakargo. Masyado ka makasarili. Okay, so yun po. Ano yun po natin? I-prioritize po natin. Bigyan po natin ng bigat yung ating family summer saya June 15 and 16. Okay, 2 araw po yan, pero isang gabi. Dahil kinatanghalian ng kinabukasan ay mag-uuwian din tayo. Okay, so with that, tonight, I'll be sharing with you lesson or principle series number 26. Tama? Uy, kumakanta yun. Parang kakanta na naman ako dito. Principles of God's Kingdom, series number 26. Doon pa rin po tayo sa kingdom concept of citizenship. But this will be the conclusion, okay, ang conclusion ng ating pagkakaalam kung anong konsepto ng citizenship sa kaharian ng Panginoon. So, dito po, for a review, isipin po natin to, citizenship is not membership. Okay? So, ang kaibahan po ng citizenship sa membership, ang citizenship po, hindi po mare-revoke yan. Ang membership na re-revoke. Tama? Pag ikay member ng isang GC, pwede ka mag-left the group, di ba? At pwede ka i-remove from the group. Kasi member ka nung GC yun. But citizenship is different. You are there forever. And you are supposed to be responsible citizen. Members cannot be responsible because they choose, di ba, ito lang, example na natin to, sa GC lang. They can choose not to see the posts. They can choose to respond or reply sa posts. And they can choose to left the group or blank the group. Yun ang mahirap na. Pero sa citizenship, you are just tied up. Okay, you have the responsibility and the accountability as well. Okay, tapos yung pangalawang punto rito, sabi ng religions function on membership. Ang lahat ng religion ay ganyan. So, mainam po na maintindihan natin, sa simbahan po ay dapat talaga ang nai-apply ay citizenship, not membership. Siguro sabi ng pastor, parang mahirap yata intindihin niya na. Diba dapat pag nasa simbahan ka, member ka ng simbahan yun? Actually, ang simbahan po ay hindi naman talaga membership. Ito po ay household. Okay? Ito po ay family. Naintindihan niyo po? Kasi bakit family? Kasi kabahagi ka doon sa isang pamilya na kumbaga na kinabibilangan mo na alam mong dito ka mabubuhay, dito ka matutulungan, dito ka magtatamasa ng mga tagumpay. Yun po kasi ang citizenship, ang pamilya. Kasi pwede kang kabahagi ng pamilya, bahagi, pero hindi ka dapat maging membro lang ng pamilya.
Kasi pag miyembro ng pamilya, pag tinawag mong miyembro ng pamilya, walang masyadong bigat. Ewan ko sa terminology natin, ha? Pero pag miyembro ka ng pamilya, hindi mo makita minsan yung sarili mong may bigat doon. Parang dito sa simbahan, kung miyembro ka ng simbahang ito, hindi mo maintindihan o hindi mo alam kung ano gagawin mo. Magiging kabahagi ka ba or mananatili ka lang taga-tayuman, tanawan, mga ganun. Tayuman, tanawan, taga-tayo ka lang, taga-tanaw ka lang. Walang ginagawa. So, hindi po tayo nag-create o nag-build ng religion dito. We are building a family. So, ang religion, yun ang function, membership, while nations and kingdoms function on citizenship. So, yung pangatlo, sabi nga kingdom citizenship is by new birth. Okay, ang pagiging mamamayan ng kaharian ay by virtue of being new birth. Ibig sabihin, experiencing new birth. Pag ikaw ay na-born again, yun po yung tinatawag na ikaw ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi ka lang membro ng simbahan, pamilya tayo ng Diyos, ng Panginoon. So may bigat po yun. Kasi pag membro ka lang ng simbahan, walang bigat po yun. Pwede kang membro ng simbahang ito, pero ang pamantayan ng simbahang ito, hindi mo ginagawa, hindi ka matatawag na talagang membro kasi hindi ka makatawag na pamilya kasi hindi mo ginagawa yung pamantayan. Kasi pwede namang identified kang umating ng LPBC, pero yung gawin ng LPBC, hindi mo ginagawa. Tama? So, ibig sabihin, nagmembro ka, pero hindi ka naging pamilya. Well, kung na-experience mo yung new birth, ibig sabihin, ipinanganak kang muli, ina-acknowledge mo ngayon yung pinaglagyan sa'yo bilang pinanganak na muli. Yun yung pamilya ng Panginoon. Alam ko, iba-iba tayo dito, pero siyempre, ang design ni God, di ba? Sa pagkakaiba po natin, ay nagkakaisa tayo. There is unity in diversity. We have this heart to unite. We don't have this heart of divide ourselves and be a thorn to other people's lives. Ayaw natin maging tinik at hadlang sa growth and increase ng buhay ng iba. Nandito tayo para mag-contribute. Alam nyo, kung ganyan ang na-develop natin dito sa simbahan, na tayo'y pamilya, wala sigurong mamamansin na, kumbaga, nananegatibo masyado sa atin. Ano? Yung kahit na magkakasama kayo, may napapansin kayong pangit, pero hindi nyo minamagnify yun. Naintindihan nyo po? Kasi yung relihiyon, kapag nagsama-sama, maritisan. Ano ba yung alam mo, si kapatiran na ganyan? Ay, naku, pag-uusapan. Imbis na pag kingdom citizenship, ay, alam niyo si kapatiran na ganyan, pag-pray po natin siya. Ako, kanya po ba? Iba yung approach mo. Let us pray for that person. Let us minister to that person. And when we see them, we are not trying to destroy them. We are trying to build them up. Kasi ganun tayo eh. Ibig sabihin, we are concerned to one another. That is what is in the kingdom. Lahat tayo ay konektado sa bawat isa. Kahit ayaw natin maging konektado po tayo dahil iisa lang ang ating Ama, iisa lang ang Panginoong Hesus natin, at iisa lang ang banal na Espiritu ang kumikilos sa ating lahat. Amen? So we need to understand we are here as one. And we all started by experiencing new birth. Pinanganak tayo. Okay, hindi lang tayo pumili na magiging membro ako ng gantong simbahan. Na yun po ang mali sa mga simbahan ngayon eh. Magpapamembro ako. Sa ibang bansa, merong, ano ba tawag dito church, merong tawag sa kategory, church member, church goer. Church member, church goer. Pag church member, sila yung nag-i-involve, nagbibigay, kumikilos, nagbo-volunteer. Pag church goer, punta lang kada linggo.
kung pare-parehas tayong may experience ng new birth, we will not just be a church member, but we will be a church family. So we are concerned for one another. There's so much concern for one another. Pero pag wala kang pakialam sa kapwa-kapatiran mo, yun ang questionable. Meron ka ba talagang karanasan ng pagkapanganak muli? Okay? So, if the Lord is reminding you of somebody from the church, and you have that unction to pray for that person, ibig sabihin, you now belong to the family. Hindi yung pag naisip mo siya, negatibo, kundi pag naisip mo siya, idudulog mo lang siya sa Panginoon. Yun yung paano nagdi-deal si Lord sa atin sa panahon ngayon. Na hindi na tayo nag-iisip ng kasiraan ng bawat isa. Ika nga, sabi nga, ano ba yung may mga kasabihan yung matatanda na tayo, tapusin na natin yan. Di ba? Yung mga linyadang ganun. Huwag na tayong ganyan, tapu-tapuhan. Bata lang yung nagtatapu-tampuhan. Pag matanda na, wala na yun. Ibig sabihin, nagmamature ka rin, na-overcome mo yung mga bagay-bagay. Kasi pag alam mong pamilya, kahit na masaktan ka sa ginagawa ng kapamilya mo, magmamahal ka pa rin. Di ba? Bakit ang nanay, basagulero ang anak, adik ang anak, nan-rape yung anak, pumatay yung anak, sino kinakampihan? Yung anak pa rin. Oo, sasabihin natin parang wala sa pag-iisip to Bakit kinakampihan niya pa yung anak niya? Alam niya mali. Pero alam niyo yung connection, concern siya na somehow pwede pang maisalba ang buhay ng anak niya. Kasi hindi pa siya tapos, nagkamali siya, pero pwede pa rin siyang umayos. Kahit dito sa atin, wala naman perpekto sa atin sa simbahan Lahat po tayo pinagbuklod ng Panginoon. Iba-iba ugali natin. Iba-iba yung gusto natin, iba-iba yung gawin natin, walang perpektong tao. Pero, nagmamahalan tayo. Nagpapatawaran tayo. Kahit dyan sa labas, sabi ko ganon, kung ano man yung nangyari noon, hindi na dapat factor ngayon. Ano man yung bigat noon, dapat magaang na ngayon. Hindi ka na nanatili doon. You bring yourself to the healing point of God. Because nobody can heal you but yourself with the Lord. Amen? So kingdom citizenship is by new birth. New birth is an experience wherein everything becomes new. Lahat ay bago. Ayaw na natin yung mga lumang bagay. Talagang winawaksin na natin po yung mga bagay na yun. So, dito po, last Wednesday, binigay ko po itong mga talatang ito. So, by virtue of being a new birth or experiencing a new birth. Sabi nga nun, Ephesians 2:19, now therefore you are no longer strangers and foreigners. So hindi na tayo kaiba. Hindi na tayo estranghero. But what? Fellow citizens with the saints. Ito maganda, we belong to the people who are called saints even though we are not perfect. And members of the household of God. We are now a family member. We are now a part of the household of God. So by virtue of the new birth that we experience, we become one with one another and we call ourselves saints. Minsan siguro isipin nyo, parang hindi ako makapaniwalang santo ako. Santo Gino. Santa Maylin. No. Santa May. Santa Velus. Santo Loy. Santo Jabong. Pang ganda. Santo Jabong. Di ba? Isipin nyo, no? Minsan parang hindi sumisiksik sa ating mga isipan at puso na bahagi tayo ng mga santong binubuo ng Panginoon dito sa lupa. Kasi kaharian niya yung binubuo niya, so hindi siya magbubuo ng mga demonyo. Understand me? Hindi siya magbubuo ng mga demonyo. Ang binubuo niya ay mga santo. So, we are no longer. Ito, dapat na makuha natin ito. We are no longer. Mahirap kasi, baka mamaya ang identity na
Kaya alam natin sa ating mga sarili, masalbahay pa rin ako eh. Hindi na. Pag nandiyan dyan si Kristo sa puso at buhay natin at naranasan natin ang new birth, we are no longer strangers and foreigners, but now fellow. Fellow, ibig sabihin kasama ng mga mamamayan na mga pinaging banal at bahagi ng pamilya ng Diyos. Philippians 3:20, for our citizenship is what? Is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So we are having this citizenship in heaven. Tayo mga mamamayan ng langit. So, ibig sabihin, there should be a distinction between mamamayan ng bayan, ng lungsod na ito, ng bansang ito, at bilang mamamayan ng kalangitan. So, there is such a difference now, a big difference. Tayong lahat ay mamamayan, pero mas dapat nakakalamang ngayon dahil inilipat na tayo ng Panginoon sa pagiging mamamayan ng kalangitan. Okay? Tayo po'y nag-aabang sa kaligtasan, sa pagliligtas o yun sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And then, eto mga points na bibigay ko po sa inyo, somehow will help us understand more of the citizenship that we have. Okay? By virtue of new birth, dapat alam natin, you can never appropriate what you postpone. So, hindi nakakilala ka sa Panginoon, tapos na. Because it is called locking up the kingdom of God to those who want to get in. Dahil sa iyo, hindi makapasok yung iba. Alam niyo po ba, gusto natin ang lahat, di ba, maging kabahagi ng kaharian ng Diyos? Pero dahil sa buhay na binubuhay natin, naka-experience nga tayo ng new birth, but we are not living the life of being in new birth, then we are postponing the working and the manifestation of the kingdom of God. Tayo yung nagiging dahilan. Kaya nga, dito, pinapaalalahanan tayong maging maayos tayong testimony. Patotoo tayo. Kasi if we are postponing, hindi natin maranasan talaga ang kaharian ng Panginoon. It is called locking up. We are locking up the kingdom of God. And then, sabi nga ng Colossians 1, verse 12 to 13, tingnan niyo po dito, sabi, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. And verse 13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. So tayo po ay qualify na. Huwag na nating i-disqualify. Kaya nga we are not supposed to postpone. Huwag natin i-postpone yung ating journey bilang bagong mamamayan ng kaharian ng Panginoon. So another one, all kingdom citizens carry dual citizenship. Ikaw at ako, dual citizenship tayo. Ayan. All kingdom citizens are simultaneously citizens of the kingdom of heaven as well as citizens of the earthly nation of their birth or their naturalization. So, wag nating kakalimutan, we are not just Filipino citizens. We are also heaven citizen. Mga mamamayan ng kalangitan. Kasi minsan ang nangingibabaw, syempre, okay naman yung nandito ko sa lupa, pinagmamalaki yung Pinoy ako, Pinoy, ipakita sa mundo, di ba? Kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, alam naman natin, kaya ibang-ibang Pinoy naiiba dahil kinakasihan ka ng Panginoon. Mas iba ka. Dahil ang kaharian din ng kalangitan ay kabahagi ka rin doon. So, sino ba yung nadinig ko na sinasabi niya? Ay, sila pastor sabi niya ganun.
sa galing ng mga Pinoy sa pagsasalita ng Ingles, sila yung number one sought after na mga teacher sa English. Dahil wala daw kung English, diretsuhan lang yan. Wala silang slang. May mga Pinoy na nag-slang, pero kumukuha talaga sila ng mga nagtuturo. Meron daw isang civil engineer. Nagganansya na siya sa pagiging guro ng English. Parang hindi niya na pre-practice yung profession niya dahil sa galing niya sa pagtuturo ng English. Well, hindi lang po talaga tayo Filipino citizen. Citizens of heaven pa po tayo. Kaya yun dapat ang maintindihan natin. Pag lumabas tayo diyan sa labas na ito, ang nire-represent natin hindi lang ang pagiging Pilipino. Nandito na tayo, ito na tayo, natural na tayong Pilipino. Pero yung supernatural natin is the heavenly one. So whenever, whatever we do, when we go out of our places, our houses, then now we are supposed to show and manifest being a citizen of heaven. Yun yung somehow nawawala ngayon. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, while He was still living, nung siya'y buhay pa, every time He goes out, He is showing heaven on earth. To which tayo ay followers ni Jesus. Tama po ba? Ikaw at ako, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So kung anong ginagawa niya, dapat ginagawa din natin. So paglabas mo sa bahay, paglabas natin sa mga bahay, we are not just Filipino citizens. We are heaven citizen. Punta tayo sa trabaho, sa eskwela, o sa anumang mga pinupuntahan natin. Sino pinapakita natin? Tayo ba na bilang isang Pinoy? O pinapakita natin si Jesus sa ating mga buhay? So we need to understand, we carry dual citizenship. But we are supposed to be showing more of the heavenly citizen in us. Because we are naturally Filipinos na. Okay? Sabi sa John 18:36, Jesus replied, tingnan niyo, sabi ni Jesus, "My kingdom is not of this world." You will understand why He operates that way, supernatural. Nor does it have its origin in this world. So alam natin na hindi galing dito ang kanyang pinanggalingan. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting hard to keep me from being handed over to the Jews. Sabi nga gano'n, kung ang kaharian ko ay dito sa mundo, then yung mga alipin ko ay makikipaglaban yan. Makikipaglaban yan para hindi ako masukol nyo o madakip nyo. But, as it is, my kingdom is not of this world. So He will not, yung respeto niya sa citizenship dito sa lupa, hindi niya i-overpower yung kaharian dito. Kumbaga may pakikita ko sa iyo, eto kasi mas makapangyarihan kung anong puso, anong attitude mayroon ang merong pagkaka-konekta sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng langit. So, nung sinabi ng Panginoong Hesus ito, sinasabi niya na kilalanin niyo, hindi dito ang kaharian ko, pero kung ako'y mag-ooperate sa kaharian ito, pwede namang mapigilan ang lahat ng ito. Pero again, alam natin, He just wanted to show what kind of an attitude every citizen of heaven should have. Ba, nagtatanong tayo minsan, nahirapan ng Panginoong Hesus, bakit hindi siya kumuha ng saklolo sa langit? Kuha niyo po. Ibig sabihin, bakit hindi siya nagsumbong doon? Pero sa totoo lang, nagsabi ng Panginoon Ang sabi ng Panginoon, di ba? Father, let this cup pass over me. 2 beses niya inulit yun. Panginoon, palampasin mo nga ang sarong ito. Pero, may pero siya.
the sufferings that he will be facing is much more greater than the will of the Father to be manifested. Sabi niya, but not my will, Lord, but yours be done. There might be pain, but I need to go through the pain because I want to show what kind of an attitude somebody who's going through this tough time na hindi nawawala ang pagiging citizen sa kalangitan. So, magandang ehemplo talaga ang Panginoong Hesus. Dapat yun talaga ang ating sinusundan. Next, another point here is that the kingdom of God is invincible. Invisible. And all kingdom citizens are invisible also. Which is true. So somehow, we are not that yet revealed. Okay? Even though during the time, kahit na maraming ginagawa ang Panginoong Hesus, hayag na hayag siya, pinupuntahan siya ng maraming tao, but still the kingdom of God is invisible to people, and those who follow Him is still invisible to people. We cannot detect it simply by observation. Talagang hindi mo makikita yan. Pag ino-observe yan, tinititigan mo lang ang mga yan, hindi mo makikita. Invisible. But you know that it is not permanent. Because when the time comes, when Jesus lived the earth, it's about time that he poured out the power from on high through the Holy Spirit, and now we know that we will be visible na. Diba nang sabihin ng Panginoon sa John 14 verse 12, sabi ganon, ang mga nagagawa ko ay magagawa na ninyo. At mas higit pa ang magagawa ninyo. Bakit? Ako'y pupunta na sa aking Ama. Now, it is not yet showing. But what I have done, even though for people, they are still not recognizing it, not seeing it, it is still invisible to them. And you are also following me sa mga disciples. You are still invisible to them. But now is the time when I will be leaving the earth. I will be pouring my Spirit among all those who will follow me. And then I give power to them. And then they will be revealed. Okay? Sabi nga nun sa Luke 17. Sabi nga nun, now, having been asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, kailan darating ang kaharian mo? Kasi hindi talaga nakikita eh. Kasi nga mga religyoso eh. Okay? He replied, tingnan niyo po sabi ng Panginoon, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with a visible display. It's not that. Nor will people say, look, here it is, or there it is. For the kingdom of God, this is what will take place. For the kingdom of God is among you because of my presence. So ang pagdating ng totoong pagiging mamamayan natin sa kaharian ay ng pag-alis niya. Hindi yung mga sinasabi nila na nandito, ayan yan, hindi yan. Hindi mo pakikita ng panahon na yan. Pero ngayon, umalis siya, pero ang binalik niya, ang banal na Espiritu, para tayong lahat ay makita na tayo ay nagbababad sa Kanya. Ang presensya niya ay buhay na buhay sa atin. Ang kapangyarihan niya ay nakakapangyari sa ating lahat. So, tingnan niyo po. Actually, this will be the next series. But this is a continuity and connection with citizenship, because all citizens of the kingdom will not be revealed unless the culture is not formed in them. Okay? Since the presence of God now comes, sabi nga nun, our culture should reflect and reveal our citizenship as being here, but not from here, as being in the world, but not of the world. Okay? The only way we can actually know someone is from a particular place is by listening to them
and observing their behavior over time. Ibig sabihin, marireveal kung sino tayo dahil papapakinggan na tayo. And at the same time, masusubaybayan na tayo. And it is because the things that we do is not the norms that other people do. And it's not because tayo po ay magaling, kundi ang makikita kung sino na yung magaling talaga. Being here, but not from here. Being in the world, but not of the world. Taga dito ka, pero ang ginagawa mo ay hindi parang taga dito. Di ba po, paulit-ulit sa mga ginagawa ng Panginoong Hesus, ang normal na reaction nila, they were all in amazement of the marvelous things that the Lord Jesus is doing. They were all overwhelmed by the power of God displayed, but greater things will take place. Because right now, as He is pouring His Spirit upon all flesh, He wants the manifestation of His power become so available in each and every one. Kahit yung mga maliliit na bata. Yan, si Binang. No, kung lumaki sa banal na espiritu yan. Kaya, mainam na lang kasi si Salen, nag-handle ng mga bata ngayon sa pag-Sunday. Alam niyo, doon nagsisimula doon sa maliliit na yon. Hindi ko naman dinidiscount yung mga may edad na. Kumbaga, pag nakaunawa talaga, somehow they will just bring their kids and will bring themselves to the presence of the Lord, to which the kingdom of the Lord is really revealed. So, people will acknowledge and people will notice. Makikita talaga ng tao dahil mapapakinggan. Diba? Sa atin, in natural, kapag may katabi ka, magkakahawig kayo, puro kayo manggi. Pero pag nagsalita na yung tao, alam mo na kung anong di ba? Pag Tagalog ng Tagalog. Dito sa Laguna, sa Binyan, pag nag-usap, diba? Alam mo ang salitaan dito sa Binyan? Yung, pag nagsalita, kala mo yung parabang, may punto eh. Paano ang punto ng mga taga-Binyan, Binyanese? Ha? Pag nagsalita ganoon? Oo. Kakain pa kilkol pa Hindi, yung may din sila parang close sa Batangas. Ang Batangas kasi talaga Pero yung mga taga-Binyan, madidinig mo. Nung nagkwekwentuhan lang kami nila Mayor Nagsasalita si Mayor Arman. Alam mo, taga-Binyan Ganun yung Parang yung para sa sakyan na gano'n. Mare-recognize mo. Binyanese ito. Pag alam mo rin kapag taga Santa Rosa, yung mga talagang malalalim, yung mga sinaunang Santa Rosa. Ano rin sila para rin si Batanggenyo rin. Puro Tagalog talaga. At mas dinig mo pag Ilonggo, no? Malambing ang mga Ilonggo. Ginapiko, ginapala. Pag alam mo Bisaya, alam mo naman ang salita ng Bisaya. Kaya katulad may isang pastor akong nadinig, paano siya magsalita. Sabi ko, kababayan ito ni Brother June Curate. Pareha silang magsalita. Punta ka dito, basagin ko lamig mo. Sabi ko, sige, babalik ako. Alam niyo ba yung nadidinig mo na? At hindi lang nadidinig, kumbaga na-observe mo yung pag-uugali.
Hindi mo na kailangang ipangalandakan na ako'y mamamayan ng langit. Alam mo, amoy mo, discern mo na itong taong ito'y mananampalataya rin. Kaya, alam niyo yung difference ng isang ordinaryong mamamayan sa mamamayan ng kalangitan. Ang layo ng diferensya kasi napakababait, napakagagalang, napakamaunawain, hindi yung makomento. Diba? Tahimik lang, okay lang. Nakangiti palagi, hindi yung pag-pressured ay talagang nakasibangot na, hindi. People who are citizens of heaven, you know them. They smile a lot. Amen? Keep smiling. Keep shining. So, we need to know who we are really in this life. Luke 13:20-21. Tingnan niyo po, bakit tayo dapat mamasdan, makita na. And again, he said, this is a parable. To what shall I liken the kingdom of God? It is like a leaven or libadura. Tama ba to? Which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. So ito po'y parang isang libadura na ilalagay mo sa gawgaw o sa, tama ba yun? Sa flour. Tapos ginagawa mo siya, inihalo mo siya doon. So, at first, hindi mo siya hindi mo na siya ma-distinguish dahil small amount lang ilalagay mo doon sa hinahalo mong pangtinapay. Pero eventually, pag naka-adapt na siya doon sa tinapay, umaalsa na siya. Ngayon makikita mo yung epekto nung libadura doon sa tinapay. Ganon din tayo. Kahit na tayo ihalo sa iba, pero ang lumalabas yung ganda at sarap ng buhay galing sa atin. Nakakahawa tayo. Dahil yun po ang kultura ng kaharian ng langit dito dapat sa lupa. So we are here. We are here to represent who God is. Ang kultura ng kaharian ng Panginoon, ayan, culture makes the citizenship noticeable. Mamaya, nandoon tayo sa mga lugar natin, di kilala tayong mananampalataya. Our culture should reflect and reveal our citizenship as being here but not from here, as being the world but not of the world. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, talagang nahihiwalay yung puti sa decolor. Mas noticeable ka kasi mananampalataya ka. Mamamayan ka ng kaharian ng Panginoon. We really make the difference. We are supposed to make the difference. Because if there is no difference between us and them, then we are still not having that experience of new birth. And at the same time, we don't know that we are really citizens of heaven. Nadideceive pa rin tayo. Again, tayo dinala ng Panginoon dito with a purpose, for a purpose. Hindi tayo dinala ng Panginoon dito para lang maging pabigat sa Kanya, kundi magkaroon ng dating sa mundo. Kasi we are all called light, di ba? Let your light so shine before men. And then we are also called to be salt of the earth. Ibig sabihin, dapat nagbibigay tayong lasa sa mundong ito. Sabi nga nun, pag nawalan ng kanang lasa, mainam ka na lang itapon at tapak-tapakan. To which yun po ang nangyayari sa panahon ngayon. Hindi nila alam kung ikay ba'y talaga'y mamamayan ng kalangitan.
So, hindi po mabigat ang mga salitang itong dinadala sa atin ng Panginoon, mga katuroang ito. Kasi ito'y nararapat para sa atin. Dahil matagal ng panahon, hindi na distinguish, hindi na no-notice ng mundong ito kung sino talaga ang sa Panginoon. Whose side are we in? Kasi marami tayong mababasa sa passage sa Bible na they compromise. The things that the world is doing is what that person is also doing. Since having an experience, a new birth, pero yung ginagawa parang hindi talaga na naging bagong panganak. Wala yung bagong kapanganakan. So mga kapatid, ikaw at ako sa simbahang ito, dinadalhan tayo ng mensaheng ito for us to understand we should be somehow, kumbaga tawag dito, we are supposed to be a cut above the rest. Naintindihan niyo po yun? Ibig sabihin, there's something different in us that is what is in the world. No, we are not just ordinary because God made us all extraordinary. Amen? Hallelujah. I hope you got something. Next Wednesday, we will be talking about the kingdom concept of culture. Ngayon, mare-reveal kung anong kultura ang dapat nating kumbaga ini-apply, pinapractice sa atin para talagang mag-surface yung ating pagiging citizens of the kingdom of God. Amen? Tayo tayong lahat. Let's give to the Lord. Honor the Lord with tithes and offerings. Did you get anything, church? Meron po ba kayo nakuha? Naguluhan kayo. Naintindihan niyo po ba na tayo mga mamamayan ng kalangitan at dapat makita yung kultura nakakaiba? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, encourage ko kayo na patuloy nating hanapin ang Panginoon, saliksikin ng Panginoon sa mga kaparaanan niya para sa atin. Ano ba yung commercial na pony na shoes? Alam niyo ba yun? Ang kanyang tagline ay, Dare to be different. Dare to be different. To which dapat ganun tayo eh. Huwag tayong matakot na maging iba. Kasi iba naman talaga tayo. Hindi makikita ang Panginoon kundi tayo, kung paparehas natin sila. Tama? Kung ginagawa nila, nagiinom sila, nagiinom ka rin, wala rin mangyayari. Kung nagmumura sila, nagmumura ka rin. Mas malala ka pang magmura. No, kung nagsusugal sila, nagsusugal ka rin. Walang pinagkaiba. So, lahat ng mga bagay na yun kailangan maiwaksi sa atin. At mabuo yung kultura ng kaharian ng Diyos dito sa ating lahat. Dahil yun ang talaga yung binibuild niya eh. He wants really His kingdom to come. It is not just a myth or a theory. It is supposed to be a reality. Dahil spiritually, tayo po ay feed ni Lord, tayo po ay pupunuin ni Lord. At kapag tayo pinuno ng Panginoon, aangat tayo. Makikita ng mga tao that there is something about us that is not in them. And it is because it is God who is at work in us from the inside out. Let's bow heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa lahat ng mga bagay na pinapahayag mo sa amin. Binubuksan mo sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. At hindi lang kami basta nanampalataya sa iyo, ginawa mo kaming kabahagi, quinalify mo kami bilang mga mamamayan ng iyong kaharian. At ang binubuo mo dito sa
kalupaan ay pamilya mo. Pamilya, Panginoon, na magkakaisang itanghal ang pangalan mo, ipakita ang kapangyarihan mo, ipadama ang pagmamahal mo, at talagang maranasan ang langit dito sa lupa. Panginoon, hindi kami ordinaryo lang. Ginawa mo kami mga extraordinary people. And we know, Lord, able kami na talagang i-display ang iyong kapangyarihan. I-display kung ano ang meron sa kalangitan na mararanasan ng mga tao dito sa kalupaan. Lord, wala namang nililingid ka sa amin, wala kang nililihim sa amin sa ngayon. And we thank you, God, you are revealing your heart to us. And all we wanted is that we really will be a citizen of heaven. That we show the people who you are to us. We are careful enough to live our life. Gusto namin ang lalakaran namin at sa pamuhay po namin ay mga banal na bagay at hindi kami iiwas sa mga bagay ito. Kundi kung ano yung gusto mo, siya ang aming tatayuan at siya ang aming gagawin. Dahil alam naman namin, Lord God, hindi kami talo kasi binuhos mo sa amin ang iyong masaganang biyaya. Na pwede namin sabihin, pwede namin ma-address yung mga weaknesses namin, yung mga kahinaan po namin. Because when we are weak, you will make us all strong. And that is an assurance. And that is a promise from you, God. Tonight, I pray that the Spirit of our living God will just keep on reminding us all these things. We are not just citizens here in the Philippines, but we are all citizens of heaven, representing you, our God. And we know in you, you will make us all complete. Puno, buo, at hindi sira at nawawalan pa. Kaya salamat, Panginoon, tunay na napaka puno ng mga benepisyo ang pagiging kaisa sa iyo at ang pagsunod sa iyo. Tunay na mangyari ang iyong kalooban sa aming lahat. Ang iyong salita ay hindi mabaliwala. Ang banal mong Espiritu ay aming pakinggan at aming sundan at aming lakaran ang kanyang naisin para sa amin upang maitanghal at maitaas ang aming Panginoong Hesukristo sa aming lahat at pati na ang aming Diyos Ama ay nabibigyan ng kaluguran at kaluwalhatian sa buhay na ito. Salamat at alam namin ang buhay na kasama ka, katuwang ka, palagi kang nandiyan ang presensya mo. Alam namin hindi po talo, kundi palaging panalo. Salamat sa pagbuhos mo ng pagpapala sa aming lahat, sa bawat isang kabahagi ngayong gabi, ang bawat pamilyang nire-represent ng bawat isa. Lord, kumilos ka po. Punuin mo, paapawin mo, Panginoon, ng iyong mga pagpapala at kumilos ka sa mga puso para mahubog ito ayon sa iyong mga gusto. Salamat, Panginoon, dahil ang Life and Peace Believers Community is your family, O God. We are one with you and we will stay one with you, our God. Salamat, O Diyos, with this, we know you are highly, you are glorified and lifted high and magnified in our midst and highly exalted, O God. Salamat, salamat, salamat sa iyo. Let your kingdom come. Let your will be done in this church, in our life, in our families, O God. It will be clearly seen. It will be surely shining, and it will be a flavor, Lord God, to where we are, to where we will be. Purihin ka sa mga buhay po ng mga kapatiran ko, sa mga pamilya ng bawat isa. Salamat kahit na sa pagtatapos ng araw ng panalangin at pag-aayuno, ang bawat panalangin alam namin tinugon mo na. At alam ko, Panginoon, kumikilos ka sa mga may sakit, hinihipo mo sila, sinasansala mo ang gawa ng masama, ng demonyo sa kanilang mga pangatawan, tinatakpan mo sila ngayon ng iyong banal na dugo
at dinadala mo ang kumpletong kagalingan, kalakasan sa kanilang mga pangatawan. Salamat, Panginoon, sa pagyakap mo sa kanila at kung ano man ang kulang, pinupunuan mo po, O Diyos. Salamat sa bawat kamay na hawak sa mga bagay-bagay. Alam namin pinagpala ang mga paa na tumutungtong sa mga lugar. Alam namin pinagpala. Salamat, Panginoon, ang mga anghel mo inuutusan mo para kami bantayan, i-preserve sa bawat araw ng buhay na ito. Thank you so much for with you, God, such a wonderful time and so beneficial dahil napakabuti ng aming Diyos at napakamapagmahal at sobrang tapat sa aming lahat. Purihin ka sa gabing ito. You will keep us all safe. You will give us a wonderful time of rest and you will prepare us for another day that is already blessed by you, God. We love you. We honor you and we give you all the praises and all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa linggo ulit. Mag-imbita po tayo ng mga kapitbahay, kaaway, kaibigan, kasama, kaklase, kahit sino po. Imbitahan nyo. Wag lang po yung mga aso at mga ibon. Thank you so much. We love you, church. See you next days. In Jesus' name.